Chapter 17. Bakit naman ganun, Bea? Gusto ko lang naman maging maayos na ang lahat. Umasa ako nakakalma ang lahat pansamantala habang wala kami ni Tinsley. Pero mukhang mali na naman ang desisyon ko. I put everything into chaos. Isa akong malaking palpak. Sisi niya sa kanyang sarili. Kulang na lang ay sabunutin niya na rin ang sarili niya. Halos pumutok na lamang ang dibdib niya sa dinadala nitong sama ng loob. Hindi rin matukoy ni Bea kung paano niyang ipapaliwanag ang lahat sa kaibigan niya nang hindi ito mag-iisip ng masama. Sinisisi nito sa sarili niya ang lahat. Sis, sinabi ko naman sa'yo na walang may gusto na mangyari ito, okay? Maybe, may rason kung bakit itong nangyari. Don't lose hope. Just hold on. May hangganan rin naman ang mga problema. Pero paano kung huli na ang lahat? What if hindi na natapos ta? Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung makakaya ni Tinsley na i-ignore siya ng daddy niya ng matagal. His dad couldn't even remember her. My goodness. Ang sakit nun para sa bata. Hagulgul nyo. I know, sis. I know what you are feeling. But we need to trust the process. We'll get there soon. Kapit lang, Helena. Kapit lang, ha. Para kay Tinsley. Ewan ko, sis. Ewan ko na lang talaga, tila nawawalan na ng pag-asang sagot nito. Ano ka ba? Everything is just temporary. Saka for sure, unti-unti rin namang babalik ang memorya niya tungkol sa inyong dalawa. Ikaw pa ba? Nothing is permanent kaya let's just trust the process. Gagaling din siya. Kahit na mabigat sa dibdib tanggapin ang lahat, mahirap man, tama naman si Bea. She has a point there. Na walang bagay na permanente. Lahat temporary lang. Kahit paano ay nakatulong ng iyon para makalma siya. Thank you, Bea. Sana nga kung hindi man talaga niya ako maalala, sana kahit ang anak man lang namin. Humahanggos na tugon niya. Pagod na ibinagsak ni Helena ang katawan niya sa kanyang kama. Umuwi na muna sila ni Tinsley sa bahay nila. How she wish ayos lang si Xander mag-isa. Bukas na bukas rin, baka dalawin na lang nila si Timothy for the last time. Para man lang kay Tinsley. At pagkatapos noon, handa na siyang lumayo na lang muna. Mukhang sign na rin naman ito na hindi talaga sila para sa isa't isa. Anak, wika ng mami niya sa may bandang pintuan. Kumatok pa ito ng 3 beses matapos niyang magsalita. Nakayakap lang siya sa unan niya habang pinagmamasdan ng anak niyang nahihimbing sa pagtulog at pagod na pagod sa kaiyak. Anak, buksan mo naman itong pinto at mag-usap tayo. Pakiusap ng mami niya mula sa labas. Kahit na halos mugto na ang mga mata niya kaiyak, she stood up and walked towards the door. Bakit siya mahihiya na harapin ang mommy niya looking like this? It's not shameful to be weak in front of them. Mom! Leon pa lamang ang salitang nalabas sa bibig niya but she already bursted into tears while hugging her mom. Wala na. Tuluyan na ngang bumigay ang mga luha niya sa pangalawang pagkakataon. Hindi pa ba natatapos ang lahat? Bakit ang dami naman yatang pagsubok ang kailangan nilang malampasan bago tuluyang maging masaya? Napapatanong na lang siya minsan kung may karapatan pa ba siyang sumaya o kung sasaya pa ba siya. Dahil sa nangyayari, parang nawawalan na lamang siya ng pag-asa. Anak, iyak mo lang, ha? Mommy is here. Her voice calms everything in Helena. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagkabata at tila hinahelen ng mommy niya para matulog. Pero ngayon, pinapagaan nito ang loob niya. Mommy, paano na ang anak ko? What if Tim won't remember you at all? Umiyak na tanong nito habang nakatingala sa mommy niya matapos niyang humiwalay sa pagkakayakap rito. Babalik rin sa ayos ang lahat. Manalig ka, anak, okay. Nakikita mo naman siguro ang anak mo. Habang nandyan siya, may pag-asa pa. Okay. Tumanggaw-tango siya. Mabuti na lang talaga at nandito ang mommy niya. Kahit paano, may kumakausap sa kanya bukod kay Bea dahil kung hindi ay baka matagal na siyang nabaliw. Sana nga, mom. Sana nga. Pinapasok niya sa kanyang silid ang mommy niya right after she cried. Naupo naman ito sa gilid. Habang patuloy pa rin ang pagsuklay niya rito. Ang sabi ng kakambal mo, may amnesia raw si Tim. Tama ba iyon? Tumanggaw-tango si Helena. Opo. Ang uri ng amnesia niya ang naging dahilan bakit ako lang ang nakalimutan niya. Ang naaalala niya lang ay si Ate Helen at ang mga alaala nilang dalawa. Nanlumo rin maging ang mommy niya. Even in a short period of time,
She saw how Timothy had been eager to win Helena's heart. Kahit sa kaunting sandaling iyon ay nakita niya ang pagmamahal ng binata sa anak niya. But how come this is happening now? Hindi ito deserve ng anak niya. Ang sakit lang, Mom, kasi, sa mismong harap ng anak ko. Sinabi ni Tim na wala siyang anak. Ako ang mas nasaktan para kay Tinsley. Bata iyon, sigurado, iiyakan niya ang bagay na yon. Lalo pa at lumaki siyang walang ama. Sa kagustuhan kong umalis muna ng makahinga ay mas lalo lang akong nagkaroon ng puot sa dibdib ngayon. Sobrang hirap naman ang sitwasyong ta, Mom. Gagaling si Tim, anak. And if that happens, I am sure, ikaw ang una niyang hahanapin. Her mom compromised. Sana nga, Mom. I really do hope that one day, he'll wake up again and call Tinsley as her daughter. Kahit si Tinsley na lang, Mom. Pagkaraan ng ilang linggo ay nakalabas na ng hospital ang binata. Bumuti na rin naman ang pakiramdam nito at gumagaling na rin ang mga sugat niya. He can still remember everyone around him except Helena. Baby, can you give me a hug? Malambing na wika ni Timothy sa katabi niyang si Helena. Alisto naman ito at agad na niyakap ng marahan ang binata. Pinagmamaneho sila ni Timothy pauwi nang makapagpahinga ito pero naaasiwa si Carlo habang pinagmamasdan sila. Hindi niya alam kung bakit sa lahat ng pwedeng mangyari kay Tim ay ito pa. Pero ganoon pa man, nagpapasalamat pa rin sila dahil nakaligtas ito for the second time around. He is alive and breathing. Naghanda sila ng isang intimate na welcome party para sa pag-uwi ni Timothy. Kaunting inuman lang at salo-salo ng pamilya de Guzman para sa kanya. Siyempre, si Helen ang nag-insist noon. Gusto niya kasing ipamukha sa kakambal niyang si Helena na sa kanya ang huling halakhak at sa kanya si Tim ngayon. This is her proudest moment. Tila nabunutin siya ng isang tinik sa dibdib dahil nakalimutan ni Timothy ang kakambal niya. Bro, huwag kang ganyan. Masyado ka naman yatang matamis. Kahit asin, lalangge man sa ginagawa nyo, napasak na lamang si Timothy. Ano ka ba, Carlo? I haven't been with my baby 4 years now and ngayon nakasama ko na siya, I will never let her go because I will be marrying her for good. Halos mapahawak ng madiin si Carlo sa main bela ng kotse na minamaneho niya. What the heck? Did he just hear it correctly? Matutuloy na ang kasal nila ni Helen. Napasinghap pa si Helen na akala mo naman ay gulat na gulat. She smirked behind her sweet and seductive smile. Really, honey? Tanong pa nito. Timothy kissed her forehead. 0 naman, honey. Why not? Isa pa, I want you to be my wife this time. I can't wait any longer. Dude, you can't be serious. Tandang padamdam panipik. Hysterical na wika ni Carlo. Hindi talaga siya makapaniwala sa naririnig niya ngayon. Mukhang nagmamadali pa sila. Ano na ba ang nangyayari? What if they marry each other for good? Paano na lang si Helena at ang anak nito? Carlo, can you please pull yourself together? Kanina ka pa, Umiling-iling ang kaibigan niya. Look, hindi kita pinagbabawalan. Pero ipapaalala ko lang sa'yo, Tim. May anak ka kay Helena. You love her. Siya na ang mahal mo bago ka pa ma-accident. Arg, Carlo, stop it. It's not helping him recover. Mas lalo mo lang na ginugulo ang utak ng kaibigan mo. Do you really want him to recover? Suck. Do. Nang matapos na ang kabaliwan mo, Helen. Stop taking advantage of his condition. Akala ko ba totoong concern ka sa kanya? I thought you love him. Carlo, what is happening to you, bro? Why are you being like this? You are saying my girlfriend is crazy. Malakas na nagpreno ng sasakyan niya si Carlo at inihinto iyon sa gilid ng highway. You know what, guys? I arf out. Ikaw, Tim, if you don't want to believe that you have a dog hired to Helena, ikaw ang bahala. But once your memories come back, huwag mo silang masisisi kung huli na ang lahat. Babala pa nito bago niya pinaharurot muli ang kotse nang may hatid na niya si Timothy sa mansiyon nila. When they get there, nakahain na ang lahat. Welcome home. Bati pa ng mga katulong at mga manggagawa nila doon. Nilibot ni Tim ang kanyang mga mata. Ewan niya ba, napaisip rin naman siya ng malalim sa mga sinabi ng kaibigan niya kaninang si Carlo.
Kahit labag sa loob ay hinatid pa rin sila nito hanggang dito sa bahay nila and after that, umalis na ito kaagad. Hinanap ng mga mata niya si Helena at si Tinsley na sinasabi ng lahat na anak niya. Then, he spotted them. He saw how swollen Helena's eyes were. Parang umiyak talaga ito magdamag buong gabi. Binalingan niya ng tingin ang katabi nitong bata, si Tinsley na panay ang kain ng ice cream. Simple siyang napakunot ng kanyang noo. Is that child really my daughter? Aniya sa isipan habang nakatitig doon ng mariin. Baby, go. Everything here is for you. Bulong ni Helen sa kanyang tenga. It made him shiver. He cleared his throat. Zero. Tara. Napailing-iling na lamang siya sa kadumiretso na sa hapag kung saan silang lahat magsasalo-salo. Tila naging awkward lalo ang paligid ng maupo na sina Tim at Helen. Kung wala lang ang malakas na patugtog ng musika, kanina pa sila tila naglalamay sa harap ng hapagkainan. Kumusta ka na, Timothy? Casual na tanong ng daddy ni na Helena. Ngumiti naman ito. Ayos lang ho ako, tito. Maayos na. Magaling ang caregiver ko, Tuso naman na napangiti si Helen. All the credits will be given to her dahil siya lang naman ang umasikaso sa lahat-lahat ng kailangan ng binata hanggang sa makalabas ito ng hospital. Ayaw rin naman niyang tumanggap ng tulong mula sa iba kahit na maraming may gusto lalo na si Helena. Ang sweet mo naman, hon. Syempre, it is my duty as your girlfriend. Isa pa, mataitas ba naman kita? Taking care of you is part of my love. Nagkatinginan na lamang sina Helena at ang mga magulang niya who was aware of the truth. Ayaw na nila munang banggitin pa ang nakaraang nakalimutan ng binata dahil kailangan kung makaalala man ito, dapat ay natural lang niyang maaalala ang lahat at hindi dahil pinilit nila. Imbes kasi makatulong ay baka makalala pa iyon ng sitwasyon. Tila nanuyo ang lalamunan ni Helena sa naririnig niya. Mariin siyang napahawak sa munting kamay ng anak niya. Tinsley wants to speak pero pinipigilan niya ito. That's good. I hope you recover sooner, iho. Mommy nila ang nagsalita. Mom naman, huwag niyo namang madalan ang paggaling ng boyfriend ko. Pinagdiinan pa ni Helen ang salitang boyfriend. Hindi naman sa ayaw kung gumaling siya agad, pero gusto ko pa kasi siyang alagaan ng ganito. Baka iniwasan mo lang na maalala niya ang lahat, anak. Supalpal sa kanya ng mismong mommy niya. Biro lang. Bawi naman agad nito. Mommy naman, parang bata siyang sumagot habang nagpapadyak pa ng mga paa. It's nice to have you back, Tim. Sana nga ay gumaling ka na, ano? Para naman hindi ka mahirapan sa huli. Si Bea ang nagsalita. Pinandilatan siya ng mga mata ni Helen, Zero of course, gagaling siya with my help. Sana nga, sarkastikong sagot ni Bea. Siya nga pala, nasaan si Carlo? Nagtatakang tanong ni Helena. Oo nga, nasaan ang poging binatang yun? Mapait na napalunok ng laway si Tim. Well, we had a little argument at the car that, hindi pa man ito natatapos na magsalita ng putuli ni Helen ang sagot nito. Paano ba naman kasi, tutol pa yata siya na nagpaplano na kami ni Timothy na magpakasal. Like siya ba ang magpapakasal? Hindi naman Singit nito, nabilawkan si Helena sa narinig niya. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib. Masakit sa banda roon. Zero, bakit parang nabulunan ka naman yata dahil sa sinabi ko, Helena? Drink your water, bitch. Naikuyom na lamang nito ang kanyang palad mula sa ilalim ng lamesa. Girl, are you okay? Tanong ni Bea sa kanya. Daddy, you can't marry Tita Helen. Napatayong sigaw ni Tinsley. Nagulat ang lahat dahil sa mga sinabi nito. Para kasi itong matanda kong magsalita. Sweetie, stop speaking that way to your elders. Ang mommy mo ba ang nagturo niyan sa'yo? Na magtaas ng boses sa nakakatanda. Sarkastiko nitong tanong. Shut it, Ate Helen. Teka sandali. Could you stop fighting? Awat ng daddy nila. Huminga ng malalim si Timothy. Little girl, I am telling you, you are not my daughter. Wala pa akong anak. Nanginginig ang ngalabi ni Helena. Hindi niya alam kung paano niya dedepensahan ang anak niya. Bakit hindi mo sabihin sa kanya, Ate Helen? Nang maniwala siya na may anak na siya. Kung may kititing ka pang koensensya dyan sa dibdib mo. Tell everything to him sa harap naming lahat. Panghahamon ni Helena.
Napalunok ng laway si Helen. Pinagpapawisan siya ng malagkit. If she tell Tim everything, things might flip the other way around for her again. Huminga siya ng malalim. Tim, kapag sinabi ko ba sa iyo ang totoo na ang batang nasa harap mo ngayon ay anak niyo ni Helena, would you believe me? Napahawak sa kanyang ulo si Timothy. I don't know. Tila nababaliw na sagot nito. Unti-unti na namang sumasakit ang kanyang ulo. See, you all are making his head hurt again. Hindi ba kayo titigil? We can't force his memory to come back. Napatayo si Helena na mas lalo nilang ikinagulat. Yes, fine. Hindi natin mapipilit na bumalik agad ang memorya niya pero pwede niya namang tanggapin na may anak siya, di ba, Tim? Tandang padamdam. Accept the fact that you had a child with me. And she is right in front of you. Leon lang, Tim. We're leaving now. Hinawakan niya sa braso si Tinsley saka sila nagmamadali na lamang na umalis doon sa bahay na iyon. Natulo na naman ang mga luha niya. Bakit? Ganon na ba talaga kahirap tanggapin na nagkaanak siya sa akin? Hagulgol nito sa isipan, layik lang siya ng iyak habang palabas sila. And to her surprise, she saw Xander, standing right in front of the Giate. Mukhang hinihintay sila. She ran towards him and hugged him tight. Xander, she cried while calling his name. Panimula ni Xander habang inaayos ang buhok ng dalaga. He's really not into doing this kind of stuff pero kung kapalit naman noon ay kumalma ang babaeng mahal niya, even though how corny he would look like, ayos lang. I don't know what to do, sagot ni Helena. Nawawala na siya tuluyan ng pag-asa. He has been by her side all the time pero iba yung estado nito ngayon. Masasabi niya talaga na nasasaktan ito. And hindi niya kayang nakikita siyang ganito lang. Helena, you know what to do. You are just blinded by pain. But, I am here, I can always be your shoulder to cry on. You know that. Salamat, Xander. I know I am hurting you, please forgive me. Hey, don't say that. Ayos lang ako. Huwag ako ang isipin mo but yourself. I love you, he whispered to calm her. Mommy, what if Daddy will never recognize you as again? Nalulungkot na tanong ni Tinsley. Napaayos ng kanyang upo si Helena mula sa pagkakasandal nito sa balikat ni Xander. Sweetie, maaalala ka noon. Kahit ikaw lang ang maalala niya. Kahit huwag na ako, anak. But mommy, it looks like Tita Helen is taking advantage of Dad's condition. What if they really get married? Bahagyang nagulat si Xander sa mga sinabi ng bata. Ano? Magpapakasal na sila? Nagtataka nitong tanong. Yes, Tito Xander. And if that happens, we will really have no place in my dad's heart. Lalo lang nalungkot ang bata. Come here, baby girl. Let us trust your dad's love for you. I'm sure, he might forget about everything, but his heart will always recognize you. Not now, but I am sure it's pretty soon. Xander, salamat, ha. Hindi ko alam kung paano ko matutumbasan ang ginagawa mo para sa amin, eh. This is too much. Paano ba ako makakabawi? Tell me. You always want me to feel better pero paano ka naman? Xander chuckled. He really thinks of this as nothing big since he is doing this out of love. Never niyang inisip na magkakaroon ng kapalit ang lahat ng tulong na ginagawa niya para kay Helena. Stop minding that, Helena. This not a work of charity but a work of love. Para saan pa na naging boyfriend mo ako kung hindi ko gagawin ang mga responsibilidad ko bilang boyfriend mo? My mommy probably is the most lucky girl in town for having you, Tito Xander. LM, Tinsley. I am, indeed. Napatigil silang tatlo nang may narinig silang pumapalakpak sa kanilang likuran. Napalingon sila sa may pintuan and they saw Helen, standing there. Probably, the party was over kaya nakauwi na ito. At talagang umuwi pa siya rito. Bakit hindi na lang ito tumira kay Timothy since kulang na lang ay itali niya ang sarili niya dito? Napatayo si Helena. Her eyebrow raised. Ano na naman ba, Ate Helen? Anito sa galit na boses. Why? Mali na ba na ipalakpak ko ang kamay ko ngayon? I'm just happy to see you like a complete family.
Siguro naman, dahil nandito na 6 under, hindi mo na ipagpipilitan sa boyfriend ko na maalala niya ang anak mo, di ba? O baka naman, gusto mong ikaw ang maalala niya. Sarkastiko nitong Saad. Helena smirked. You know what, Ate Helen? You have a point there. For sure naman, sa una ka lang sasaya dahil once bumalik na ang alaala ni Timothy, he'll do everything para hiwalayan ka. Akala mo masaya ano? Sa una lang iyan kasi sa'yo pa pumapanig ang tadhana ngayon. But let's see after he gains back his memories with me. Tingnan ko lang kung makapalakpak ka pa. Tila nandilim na lamang bigla ang paningin ni Helen. Naikuyom niya ang kanyang palad sa inis. How dare she para pagbantaan ako? I'll do everything para hindi na makaalala si Timothy sa kanya. Anito sa kanyang isipan, Zero, bakit parang nanginginig ka naman yata? Nakangising tanong ni Helena. You bitch, senggal nito akmang susuguri na ang kakambal niya nang biglang pumagitna si Xander. Hurt her nang manghiram ka ng mukha sa aso. He warned. Nanigas sa kinatatayuan niya si Helen. Gigil na gigil siyang patamaan ng mabigat na kamay niya ang mukha nito. Bakit ka ba nakikialam sa away naming magkapatid, ha? Tandang padamdam panipit. Senggal nito kay Xander. I have nothing against you. But if you continue being like this to her, I will show you. Just lay a hand on her at magkikita tayo sa korte. Pagbabanta pa nito, halos sumabog na si Helen sa inis. Buwiset, bakit kasi nandito pa tong buwiset na Xander na to, eh? Grr, gigil na wika niya sa isipan. She has no one since sumugod siya sa gera na walang bala. What a very wrong timing. I will be back, Helena. Hindi pa tayo tapos. Senggal nito habang duro-duro sa mukha ang kakambal niya. Napabuntong hininga na lamang silang tatlo nang makaalis si Helen. Napaka-eskandalosa talaga nito. Wala siyang pinipiling lugar. Masyado na itong nagpabulag sa pagmamahal niya para kay Timothy. Ano na lang ang mangyayari if everything goes back to normal? Siguradong iyak yun. Are you okay, Helena? Nag-aalala na tanong ni Xander sa nobya niya habang hawak ang magkabilang balikat nito. What can Helena ask for? Xander is too much. Pinagpala siya masyado dahil mayroon siyang isang tulad ni Xander who would defend her always. A person whom she knows na laging nasa tabi niya lang. Okay lang ako, Xander. Thanks for your liar. Lagi mo na lang akong pinagtatanggol. Thank you, Tito Xander. Ani Tinsley na nagtatago sa likuran ng mommy niya. Sa tuwing nakikita kasi nito ang tita Helena niya, she feels unsafe. Para bang isa itong witch sa paningin niya kahit na magkaparehas lang naman sila ng mukha ng mommy niya. You know what? Kapag kaharap ko si Helen, I feel like I am talking to your evil version, natatawa na lamang na wika ni Xander. Me too, haha, kung alam mo lang, parang kausap ko ang demonita self ko. Sok. Ewan ko ba dyan kay Ate Helen? Hindi ko alam kung babalik pa ba siya sa dati, kami. Kasi alam mo na, ang hirap talaga ng sitwasyon namin ngayon. Nagpapatong-patong na ang problema. But I know, there's hope. Sabi nga sa kasabihan, hindi ba? There's always rainbow after the rain. You are my rainbow, Xander. And I am your sunshine. Masiglang sigaw ni Tinsley. Pumagitna pa ito sa dalawa. Hindi naman napigil ang buhati ni Xander si Tinsley sa tuwa nito. Napahagikak si Tinsley. How Helena misses that giggle. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa ay natutuwa siya. Iniisip niya na sana si Xander na lang ang minahal niya. Ngayon, buo na ang loob niya ba ibaling na lang ang pagmamahal niya rito na imbes na para kay Timothy sana dapat. Tinsley, Xander can be your dad if you would only give him a chance. She uttered out of nowhere. Napatigil sa pagkukulitan ang dalawa. Tila may sumilay sa tuwa sa puso ni Xander ng mga oras na iyon. His world suddenly stopped turning. Nakafocus lang ang mga mata niya kay Helena. That's a good idea, Mom. I guess, I can have two daddies now. Dugtong naman ni Tinsley. Sigurado ka ba, Helena? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Do I look like I am joking, Xander? Siyempre naman. Sa tuwa ni Xander ay inikot-ikot niya si Tinsley habang tuwang-tuwa na humahalaklak ang bata. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ni Helena. All she ever wanted is to make her daughter happy.
Kahit na, hindi na siya. Kahit na iset aside na lang muna niya ang sarili niya for Tinsley's happiness. And even if Xander isn't her real dad, that's not the problem. Dahil nagpapaka-daddy rin naman ito sa kanila. And that's why she is beyond thankful for having a person like Xander by her side. Nakakaloka talaga iyang ate ni Helena. Reklamo ni Bea nang ibagsak niya ang shot glass sa lamesa. Diretso niya itong nilagok. Isang bagsakan lang. Iritadong napahilot siya sa kanyang sentido. Heto na naman kasi sila ngayon ni Carlo. He invited her over sa isang kainan. A week after the incident at Timothy's mansion, hindi na nagpakita pa ulit si Carlo sa mall ni na Tim. Gusto niya muna kasing maglaylo at magpalamig dahil parang ayaw niya pang makita si Timothy na kasama na naman si Helena. Naiintindihan niya na dahil iyon sa kondisyon ng binata, pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hirap talaga itong maniwala sa kanila. Sinabi mo pa, sa ginagawa niya, for sure mas tatagal ang recovery niya sa pangangalaga ng babaeng iyon. Hindi tulong ang ginagawa niya kundi pananamantala. We both know that, Carlo. Ewan ko ba dyan kay Timothy? Simula nang bumalik si Helen talaga, nagkandaleze leche na ang lahat. Tingin mo ba babalik pa ang lahat sa date? Tinungga muna ni Carlo ang beer na ininom niya saka nagpunas ng tissue sa labi. Well, I have no idea either. Kapag bumalik na ang memorya ni Tim kay Helena at sa anak nila, hindi ko lang sigurado kung hindi pa huli ang lahat para ayusin nila ang dapat nilang ayusin. Sana lang, pwede pa. Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng buong pamilya? He replied, kaya kung ikaw, kapag nagjowa ka, siguraduhin mong isa lang at wala kang pag-aalinlangan. Kasi, alam mo na, mahirap na yung nagbigay ka ng assurance sa bago mo, tapos mahal mo pa pala yung nauna. Masakit din yun. Pag-lecture pa ni Bea kay Carlo. Umiling-iling ang binata. Bea, I have never been in love all my life. Sa tinjin ko nga, sayo pa lang. So, I guess, I will never be torn between two lovers. Napahalukip-kap si Bea. Diretso niya tuloy na nalagok ang beer na kalalagay niya lang sa baso niya. Sinadya niya pang umubo. Ano bang pinagsasabi mo, Carlo? Magtigil ka nga. Seryoso ang usapan natin dito, seryoso din naman ako sa'yo, Di ba halata? Why do you think I would waste my time sitting with you here, sharing my problems and frustrations in life with you for just nothing? Hindi nakasagot si Bea. Pakiramdam niya ay nanuyo ang lalamunan niya. Ano na, Bea? Akala ko ba matapang ka? Bakit nanliit ka naman yata bigla sa kinauupuan mo? O baka naman, kinikilig ka na kay Carlo? Wika ng kanyang inner self. She scoffed. Huwag kang ganyan, okay? Shot pa nga. Puno, what do you think of me, Bea? Napabitaw naman si Bea sa basong hawak niya nang biglang ilapat doon ni Carlo ang kanyang palad. Hey! Reaksyon niya. She felt a sudden current. Hindi niya alam kung ang pamumula niya ngayon ay dahil sa naparami na siya ng beer o dahil sa pag-usbong ng nararamdaman niya para sa binatang nasa harapan niya ngayon. She is afraid to take the risk. Paano kung matulad siya kay Helena? What if she ended up like her friend? Natatakot siyang palalimin pa ito. Alam mo, Carlo, nasobrahan ka lang yata sa beer. Hindi na nito natapos ang sasabihin ng maglapat na ang labi ng binata sa labi niya. She was stunned for a moment at halos nanlaki ang mga mata niya nang ma-realize niya na nagdampingang talaga ang malambot na mga labi ni Carlo sa kanya. His lips were thin and soft. Hindi siya makakurap. But that was quick. Sayang. I like you more than just a friend, Bea. Please no, I hope you could give me a chance. Napatulala pa si Bea habang hawak ang labi niya. Did we really kiss? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nanghihina pa rin ang tuhod niya. Pakiramdam niya ay wala na siyang buto sa katawan. Gusto mo bang ulitin ko para masigurado mo? Mura ni Bea saka siya nagmamadaling nagpunta ng banyo. Halos napasandal na lamang siya sa dingding habang nakahawak ang kanyang kamay sa dibdib. Mababaliw na yata siya. This is true and she's not dreaming. Halos hinggilan siya dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. Foolish heart, aniya sa isipan. Sinampal-sampal niya pa ang sarili niya to confirm that she is really not dreaming. Nang mahimasmasan siya ay bumalik siya sa table nila ni Carlo.
She did not make any sound. Doon lang siya sa likuran ni Carlo habang pinapanood itong nakasandal sa upuan. She cleared her throat. Carlo, you need to take full responsibility of kissing me. Panimula niya. Hindi nakasagot si Carlo, ni hindi nga ito gumalaw. Let's date. Matapang na wika ni Bea. Nilunok na niya ang takot at pride niya. Aba, kailangang panindigan ni Carlo ang halik na iyon dahil iyon ang una niya. Hey, are you listening? Carlo, tinapik-tapik niya pa ito sa balikat pero halos maihilamos niya ang kanyang palad nang tumamba ang ulo nito sa lamesa. Jeez, is he asleep? Ani Bea sa isipan. At nang i-check niya, hindi nga siya nagkamali. He's asleep. Hayop. Tinulugan mo pa ako. Kainis ka. Maktol ni Bea habang nagpapadyak ng paa na parang bata. Mabigat man sa dibdib ni Helena, mukhang kailangan na nga niyang hayaan na muna si Timothy sa pangangalaga ng kakambal niya. Wala siyang habol ngayon kahit pa may anak sila ng binata dahil ni hindi man lang nito sila maalala. Siguro nga, dapat na lang niyang panindigan ang paglayo nila. Leon naman talaga ang plano noong umpisa. Sign na nga siguro ito. Mom, balik na ho muna kami kay Xander. Muling palem nito. Anak, hahayaan mo na lang ba talaga na si Helen ang mag-alaga kay Tim? Nag-aalala na tanong ng mommy niya. Maging sila kasi ay hindi kumbinsido na may iwan sa pangangalaga ni Helen ang binata. Duda sila na mapapabilis ang paggaling nito. Mom, wala naman ho ako o tayong magagawa kung iyon ang gusto ni Tim, Isa pa, nasa crucial stage siya ngayon. Siguro, kailangan na lang nating ipagdasal na maaalagaan siya ng maayos ni Ate Helen, kahit na medyo malabo. Inisa-isa na nitong dinampot ang kanilang mga bagahe. Busina ng kotse ni Xander ang sumunod nilang narinig. Mukhang nasa labas na ito at naghihintay na sa kanila. Nandito na po siguro si Xander, Mom. Hinalikan pa ng mami niya si Tinsley. Bakit hindi mo muna papasukin si Xander? Mom, huwag na po. Ayos lang. Saka, ayaw na rin namin na magtagal at baka magpang-abot na naman kami dito ni Ate Helen. Alam mo naman, umiwas na ako sa kanya. Ayaw ko na ng gulo, Mom. Gusto ko ng lamagay muna sa tahimik. Muli ay nalungkot na naman ang mami niya. Why do goodbyes need to be this painful? Siya, sige. Kung hindi na kayo talaga mapipigilan, wala na akong magagawa. Basta, kung may kailangan kayo, nandito lang kami ng dad mo, ha? Dumalaw-dalaw na rin kayo ni Tinsley paminsan-minsan. Bili nito sabay halik sa pisngi ni Helena. Bye, Grandmommy. Wika naman ni Tinsley. Nagmano pa ito sa lola niya bago sila tuluyang umalis. Pinagmasdan lang nila na kamakaway-kaway si Mrs. De Guzman habang nakasakay sila sa kotse paalis ng mansyon. Malungkot man muli, pero kung para ito sa ikabubuti ng lahat, kailangang may magsakripisyo. Nakarating naman agad sina Helena sa Laguna ilang oras matapos nilang bumiyahe. Hindi na masyadong nakakapagod dahil kondisyon naman silang umalis hindi tulad noong nauna. If this is really what she needs to make herself busy and forget about Tim, mukhang kailangan nga niya itong gawin for the sake of her happiness. Kinahapunan noong araw na yun, napagpasyahan ni Helena na bumaba naman muna para lumanghap ng sariwang hangin sa bakuran ng rest house ni Xander. Napangiti siya ng madatnan niya itong nagsusuka ng lupa. Anong ginagawa mo, Xander? Nakangiti niyang tanong. Nireplant ko lang itong halaman ni Mommy, utos niya sa akin Wala pa kasi si Mang Tonying. Siya talaga ang hardinero namin dito. Napangiti si Helena. Nakakatuwa naman. Hindi ko alam na marunong ka din palang mag-alaga ng mga halaman. My mom taught me when I was still a teenager though. Natuto na rin ako dahil kami lang din naman kasi ang magkasama. Some may think that hobby is only for women. Ang ganda niyang bulaklak. Xander unintentionally plucked the flower from its stem. It is a white daisy. Napaka-cute nun. Here, para sa iyo na ito. He told he. Napahalukip-kap naman si Helena. Really? Akin na lang iyan. Thank you. This is just so cute. Tuwang-tuwang sagot ni Helena sabay abot niya ng kamay ni Xander para kunin ang bulaklak. Now, you are smiling. Halika ilagay natin sa tenga mo. Nahihiyang napahakbang paatros si Helena. Hindi na. Nakakahiya naman, ano ka ba? Bakit ka naman nahihiya? Baka nakakalimutan mo na nobyo muna ako ngayon.
I want to make you feel special every single day as long as I could. Thank you so much, Xander. You really know how to make me smile. Marahang inilagay ng binata ang daisy na bulaklak sa tenga ni Helena. Nakangiti at hindi masukat ang tuwa na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Being this close to Helena feels like a dream come true to him. You look beautiful, he praised her. He never forgets how to make her feel special even in little things. Talaga, what if let's take a picture? I would love to post it in my social media account. Masiglang wika ni Helena. Really? Hindi makapaniwala si Xander. Iniisip niya tuloy kung proud din ba si Helena sa kanya bilang boyfriend nito. Bakit parang ayaw mong maniwala? Wala lang. I just thought you are being proud of me. I am, Xander. Sino ba naman ang hindi? Sa dami ng naitulong mo, sa lahat ng bagay na dinamayan mo ako, malit lang na bagay iyon. Flexing you on social media wouldn't be enough. Hindi napigilan ng binata si Helena sabay halik nito sa noo. Timothy would surely regret choosing Helen over you, Lena. Later on, he will realize that it was his biggest mistake from the beginning. What if I help you in replanting? Napangiti si Xander sa ideya nito. Really, let's do this then. Kahit papaano, sa sandaling oras ay nalibang si Helena. She had fun playing with soil and with the plants. Dungeons pa nga sila ni Xander ng lupa dahil nag-asaran pa sila habang gumagawa. Tatawa-tawa silang dalawa na pumasok sa loob ng bahay. Diyos ko, ma'am, anong nangyari sa inyong dalawa ni Sir at ang dungeons ninyong dalawa? Gulat na gulat si Manang silang nang makita silang dalawa. May mga putik pa kasi sa mukha ang mga ito. Manang, ito kasi si Xander, napakapilyo. Panasan ba hamon ako ng putik? Sumbong ni Helena habang tumatawa-tawa pa. Nako, kayo talaga. Nakakatuwa naman at biglang nagkaroon ng ingay ang bahay na ta. Ganyan talaga si Sir. Parang bata rin po minsan. Oo nga, Manang, Pero ayos lang. I had fun naman, Manang, nilalaglag mo ako kay Helena. Tila nagtatampong wika ni Xander. Siya, doon po ang banyo, ma'am. Maligo na ho muna kayo at maglinis. Nang matapos na maligo at malinis na, tumulong na lang muna si Helena sa mga kasambahay. Ayaw nga ng mga ito at gustong mag-perm na lang si Helena sa sala para magpahinga. Wala naman siyang nagawa dahil mukhang ayaw ng mga katulong na mapagod siya. Ngayon lang daw kasi sila magsisilbi ulit sa bisita dahil ilang mga buwan rin na walang tumitira dito bukod sa kanila. Ngayon na nagkaroon ulit ng ibang tao ang rest house, gusto nilang gawin ang trabaho nila ng maayos. Tinsley, anak, tawag ni Helena. Natataranta namang tumakbo papunta sa kanya ang bata. Don't run. Baka matisod ka pa, I was only calling you to check how you are doing. Mom, I am just playing outside. Huwag masyadong hahawak sa dumi, okay? Bili ni Helena. Sure thing, mommy. Is Daddy Xander finished taking his bath? Napatigil sa pagpupunas ng buhok niya si Xander nang marinig ang sinabi ni Tinsley. Abot tenga ang ngiti niya. Did Tinsley just call him Daddy? What did you say again, Tinsley? I said, Daddy Xander. Why? Inosente nitong tanong. Sa tuwa ni Xander ay napayakap siya sa bata ng sobrang higpit. You don't know how much you made my heart flutter, Tinsley. Tuwang-tuwang wika nito. Come on, Dad. Let's play outside. Yaya nito. Sweetie, Daddy Xander loves to but I guess we need to go to the nearest grocery store first dahil mukhang kaunti na lang ang stock sa ref. Napaangat ng kilay si Xander. Did you check? Wow. You are indeed a mother. That's not a big thing, Xander. Bilasan mo na kasi dyan. Then, who can I play with? Nakangusong tanong ni Tinsley. Never pa naman siyang nakagala sa labas so she has no idea what's out there. Sorry anak but I guess you need to play by yourself muna ngayon, ha? Okay then. Nang makarating sila sa mall ay grocery store agad ang pinuntahan nila ni Xander. Nilagay na niya sa basket ang lahat ng pangangailangan nila. She needs to help Xander too with the finances lalo pa at nakikitira lang naman siya sa bahay ng mga ito. Ayaw naman niyang maging palamunin lang sila ng anak niya.
Isa pa, sobra-sobra na talaga ang naitulong sa kanila ng binata and she doesn't want to abuse his kindness. Habang nanimili pa ng mga cookies ni paborito ni Tinsley ay nagkandahulog pa ang hawak niya sa kamay bago pa man niya ito malagay sa basket. Oh my goodness. Sorry talag, Elaine. Hindi makapaniwalang tanong niya. Hey Lena, what are you doing here? I live here. What? Akalain mo nga naman ang pagkakataon, oo. Look who's been dumped. Ano? Akala mo ikaw na ang nagwagi kay Timothy ano? Pash. Tuloy, wala sa atin ang pinili niya. Elaine, baka nakakalimutan mo na may nagawa ka pang kasalanan kay Tim. Remember the video. We can report you to the police because of that. I came here for peace kaya sana huling pagkikita na natin to. Whatever. As if, I love to see you either. Suck. Mabuti naman. Parehas nating hindi gustong makita ang isa't isa. Kung ako sa'yo, huwag mo nang subukan pang ipagpilitan ang sarili mo kay Timothy o sa kung sino mang lalaki. Just a piece of advice. Elaine, maganda ka naman, eh. Sexy at matalino. Kung ako sa'yo, doon ka sa lalaking mamahalin ka bilang ikaw. Yung hindi mo na kailangan pang ipagpilitan ang sarili mo kasi pipilin ka niya sa kahit anong pagkakataon. Iritadong nag-roll eyes pa si Elaine. Her ears bleeds kapag nakakarinig siya ng mga ganitong advice sa mga taong hindi niya naman gusto o kasando. Pwede ba? Can you stop telling me that? You are in no position to tell those things to me. Mukha ba tayong magkasundo? Pagtataray nito. Kulang na lang ay tumirik ang mga mata nito. Helena gave her a sarcastic smile. Okay, ikaw rin. I just don't want another girl cries again because of foolishness. Leon lang ang sinabi sa kanya ni Helena. Hindi na nito dinugtungan pa dahil ayaw rin naman niya na hamaba pa ang pag-uusap nilang dalawa. Hindi niya dapat inaaksaya ang oras niya sa pakikipag-usap sa mga taong sarado ang pag-isip. Hinanap na lamang niya si Xander nang makauwi na sila. Hey, Lena. Are you done? Wika ni Xander na nasa likuran niya na pala. I've been looking around for you. Oo, tapos na rin ako. Almost. But I saw Elaine, nawalan tuloy ako ng gana. She's here. Ano ang ginagawa niya rito? I don't know. Wala na yung paramdam mula nung huling na sample siya ng malutong ni Ate Helen, eh. Baka naglaylo na. She probably lives here. Napakibit balikat si Xander. Baka nga. Umakbay na lamang ang binata kay Helena saka sila dumiretso sa counter. He feels like they are a real couple. A real husband and wife. Pinagdadasal na lang niya na sana magtagal ito. Kung hindi man, at least he has savored the moment na magkasama pa sila ni Helena dahil hindi niya alam when this would last. Sana palagi na lang akong ganito kalapit sa iyo. He whispered. Oo naman. Sino ba naman ang nagsabi na malalayo ka? Napangiti si Xander. Talaga, ayaw mo ba akong mawala? Xander, napakamahalaga mo sa akin. Lahat kayo na mahala sa buhay ko, ayaw kong mawala. Ano ka ba? Bakit naman parang aalis ka? Napalunok si Xander ng laway at hindi nakasagot. Hindi niya alam kung paano uumpisahan. Siguro, kailangan na muna niyang humanap ng tiyempo. Hindi ngayon. Hindi muna ngayon.